Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4536. Huminga ng malalim si Dax, sumanghal. At nagsalita, binigyan na kita ng sagot. Hindi kailanman yuyuko sa kasamaan. Ang pamilya Carter, dapat kang sumuko. Pagtapos ay tumingin sa paligid si Dax. Nagsalita ito, dapat na nating tigilan ang mga walang kabuluhan. Kailangan muna nating umalis dito. Okay, may kikinig kami sayo, Tito Dax. Tumango sina Ambrose, Neil, Chester, at ang iba pa. Kaagad silang kumilos para makawala sa kanilang paligid pero naging epektibo ang fantasy fin poison. Nang simula na nilang gamitin ang kanilang internal na enerhiya, kaagad na nang inag at kinilabutan ang lahat. Hindi nila magamit ang kanilang internal na enerhiya. Nako naman, mukhang nalock ang enerhiya ko. Ang akin din. Walang enerhiyang natamba sa sahig sina Dax at ang mga kasama nito bago pa sila matapos sa pagsasalita. Masyadong naging mataas ang tingin ninyo sa inyong sarili. Malamig na. Nanarmon si Yvette at dahan-daang naglakad pababa mula sa kanyang trono. Naglakad siya palabas sa palasyo at tiningnan ang mga ito. Mababa lang kayo, pero naisip ninyong kalabanan ako. Nagmula ako sa lahi ng mga halimaw. Binigyan ko kayong mga pagkakataon para sumanib sa amin pero hindi ninyo iyon pinansin. Ngayon, huwag ninyo akong sisisihin sa pagiging malupit. Sundin ang aking mga utos. Ikulong sila. Kapag nahuli na natin ang mga ibang sekta ay sabay-sabay natin silang papatayin. Masusunod, iyong kamahalan. Mabilis na naglakad palapit ang ilang dosenang gwardya ng Maharlika, at hinuli si Chester at ang iba pa. Dinala nila ang mga bihag sa kulungan. Nang sandaling iyon, sa Godly Region, nag-Indian sit si Daryl sa Infernal Shadow Prison. Naramdaman niya ang pagkabuhay ng espiritu at pagkagising. Pagtapos ng sandaling pahinga at pagpapagaling, nagsimula siyang mag-isip kung paano makakalabas sa palasyo. Sumunod ay lumipad pataas si Daryl at sinuri ang Infernal Shadow Prison. Naku po, di nagtagal at lumipas ang kalahating oras. Ikinabahala ni Daryl ang tilang walang hanggang Infernal Shadow Prison. Hindi niya mahanap ang mga harang nito. Mayroong tao roon. Nang mabigla si Daryl, narinig niya ang nalilitong boses mula sa kanyang likuran. Kaagad na nagulat si Daryl. Mabilis siyang tumalikod para makita ang pinanggalingan nito. Kaagad na napahinga ng malalim si Daryl sa kanyang nakita. Nakita niya ang malaking halimaw na lumulutang sa gitna ng ere sa walang hanggang espasyo. Mukhang isang tigre ang halimaw, pero kulay itim ang buong katawan nito at balot sa kulay puti na mga guhit. Umagos sa buong katawan nito ang kulay lila na kidlat. Napansin niyang 100 metro ang haba ng halimaw at ilang metro ang taas nito. Mukha itong isang burol mula sa kalayuan. Higit na mas malakas ang aura nito kumpara sa higanteng pagungodi. Kaya'y sa terror hound na nakasalamuha niya kanina. Makalipas ang mahigit 10 segundo, unti-unting bumalik sa wisyo si Daryl. Nagulat siya. Paniguradong iyon ang Evil Beast. Tama ang hula ni Daryl. Iyon ang huling Evil Beast, ang Wild Fury. Ang Wild Fury ang pinakamalakas at pinakamalupit sa 4 Evil Beasts. Nagpapahinga ito sa lugar na iyon nang bigla nitong naramdaman ang aura ng tao, kaya sinundan nito ang pinanggilangan ng aura. Nakaka-interes. Nang oras na iyon, inobserbahan ng Wild Fury si Daryl. Kaagad na uminit ang maalab nitong karakter. Mukhang ordinary lang ang lalaking iyon pero mayroon siyang purong heavenly, spiritual aura. Yumanhil ang Wild Fury at ikinumpas ang matatalim na mga kuko. Kaagad na pamunit sa kalangitan ng kulay lila na mga kidlat. Nakatutok ito kay Daryl. Naku po, nagulat at nagalit si Daryl. Sobrang tapang ng Evil Beasts. Hindi naman niya nasaktan ng mga ito pero inatake siya ng mga ito. Hindi nagtangkang lumaban si Daryl. Kaagad niyang hinanda ang sarili at inilegan ng mapanganib na kidlat na pag-atake. Sobrang uminit ang maalab na karakter ng Wild Fury. Nagpatuloy ito sa pag-angle.
at nagpadala ng walang hanggang kidlat na pag-atake para pumulibot kay Daryl, at makulong ang lalaki. Halos hindi makapag-isip si Daryl sa puntong iyon. Kaagad niyang ginamit ang kanyang mga kapangyarihan at gumawa ng proteksyong harang sa kanyang harapan. Patuloy na umulan ng mga kidlat na pag-atake sa proteksyon harang. Halos hindi naharangan ang nakakatakot na kapangyarihan. Subalit namutla si Daryl sa malakas na aura. Nakaka-interes. Nang sandaling iyon, huminto sa mga pag-atake ang Wild Fury. Tumingin kay Daryl nang may matinding interes. Hindi ko kailanman naisip na ang tawang tulad mo ay mapapahinto ang aking mga pag-atake. Markang paywa. Pagtapos ay nagningning ang mga mata ng Wild Fury at walang tanong na nagsalita. Maging malinis ka na. Sino ka? At bakit ka nandito? Isa pa, saan mo nakuha ang Heavenly Spiritual Aura? Kabanata 4537. Lagot siya. Hindi mapigil ang lumunok ni Daryl nang maramdaman niya ang malakas na kapagyarihan ng Wild Fury. Sikreto. Siyang nag-alala roon. Nang harapin niya ang Mirage Dragon, ginamit niya si Blaze para mabaling sa iba ang atensyon nito. Nang harapin niya ang Terror Hound at higateng pagong at nagawa niyang paglabanan ang dalawa at naghintay na mayroon siyang mapala rito. Mag-isa lamang siya ng sandaling iyon. Walang maaaring gamitin para ibaling sa iba ang atensyon ng Wild Fury. Anong dapat niyang gawin? Hanap niya ang kamatayan kahit na harapin niya ito. Sa puntong iyon, hiling lamang ni Daryl na magkaroon ng lakas ng loob at swerte. Tinago ni Daryl ang takot sa kanyang puso at ngumiti sa Wild Fury nang isipin niya ang tungkol doon. Ako si Daryl Darby. Ibinigay sa akin ni Empress Nua ang Heavenly Spiritual Aura na nasa aking katawan. Ano? Nagulat ang Wild Fury. Kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha nang tingnan niya si Daryl. Si Empress Nua ang nagbigay niyan sa'yo. Bakit? Karapat. Dapat ka ba para magkaroon niyan? Ang Wild Fury ang pinuno ng Four Evil Beasts. Natural lamang na kilala nito kung sino si Empress Nua. Ang babae, ang magiting na alagad ng Ancient Ancestor. Kahit ang Nine Heaven Emperor ay nirerespeto siya. Mukhang isa lamang. Ordinaryong lalaki ang taong iyon at walang espesyal dito. Ngumiti at nagsalita si Daryl nang mapagtanto niyang nagtataka ang Wild Fury. Simple lang. Ako ang susi sa pagharap sa lahi ng mga halimaw. Isa pa, gumawa ng Propecia ang innate spirit stone. Kung hindi ay hindi ako. Pagkakatiwalaan ni Empress Nua. Mayabang ang ekspresyon ng mukha ni Daryl nang sabihin niya iyon. Tama, simple lang ang plano niya. Ipagyayabang niya ang kanyang pagkatao para hindi magpadalos-dalos sa pagkilos ang Wild Fury. Sa ganoong sitwasyon, mahalagang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa kalaban para mabuhay. Maaari siyang malagay sa panganib kapag nagpakita siya ng kahit anong kahinaan. Ang Propecia mula sa innate spirit stone. Natahimik ang Wild Fury. Narinig nitong isang beses lamang sa 100,000 taon nagkakaroon ng Propecia ang innate spirit stone. Isang malaking kaganapan ang bawat Propecia at kaya nitong baliktarin ang agos ng kahit anong sitwasyon. Punong karakter ng Propecia ang simpleng lalaking nasa kanilang harapan. Hindi ka panipaniwala. Bumalik sa wisyo ang Wild Fury. Tumawa at kinutya nito si Daryl. Kailangan ko itong ibigay sa'yo. Matapang at matalino ka. Ginagamit mo ang taktikang iyan para takutin ako at para hindi ako umatake, hindi ba? Iyon, nga lang, hindi gumana ang plano mo. Kahit buong araw mo pang ipaliwanag ang sarili mo, hindi mo magagawang tumakas. Dapat mo na lamang ibigay ang Heavenly Spiritual Aura at tanggapin ang kamatayan. Pagtapos ay sumabog ang nakakatakot at malakas na enerhiya mula sa Wild Fury. Nang sugulin nito si Daryl. Naku po, nagulat at nagalit si Daryl. Sumigaw sa desperasyon si Daryl habang papalapit sa kanya ang matatalas na kuko ng Wild Fury. Sandali, biglang huminto ang Wild Fury at tiningnan si Daryl habang may kaunting ngiti sa kanyang mga labi. Puno ng galit ang mga mata nito. Ano? Mayroon ka bang mga huling salita?
Sa tingin nito'y mamamatay si Daryl sa oras na iyon. Proud na tumayo si Daryl at kalmadong nagsalita, nakikita kong hindi ka takot mamatay. Nakita mo na ba ang mga ito? Ganito ang mangyayari kapag sinaktan mo ako. Pagtapos ay ipinakita sa kanila ni Daryl ang nakolekta niyang spirit pills, essences ng Mirage Dragon, Terror, Hound, at Higanteng Pagong ang tatlong pills na nakolekta niya. Maaaring mukhang malamig ang ekspresyon ng mukha ni Daryl nang sandaling iyon, pero labis siyang nag-alala. Iyon ang kanyang huling plano. Mamamatay siya kapag hindi iyon gumana. Ano? Nang inig ang matapang na Wild Fury. Nang makita niya ang tatlong spirit pills, lubusan siyang naalarma. Nang inig ang kanyang boses, namatay ang tatlong iyan sa mga kamay mo. Alam ni Daryl na mayroon siyang tiyansa. Sa naging reaksyon nito, bahagya siyang tumawa at sinabing, kung hindi. Mukhang nag-alala ang Wild Fury ng sandaling iyon. Malalakas ang Mirage Dragon, Terror, Hound, at Higanteng Pagong, pero namatay sila sa mga kamay ng lalaking iyon. Nagsasabi ba siya ng totoo? Mayroon mga sariling teritoryo ang four evil beasts, kaya naman hindi alam ng Wild Fury kung paano namatay ang tatlong evil beasts. Sa puntong iyon, maingat na pinag-isipan ng Wild Fury ang mga pangyayari. Nawala ang yabang niya kanina. Maingat, siyang nagtanong, iyong kamahalan, maaari ko bang itanong kung bakit ka biglang nagpunta sa Infernal Shadow Prison? Palaging naglalaban-laban ang four evil beasts. Wala silang pagkakaibigang turingan sa isa't isa, pero nang biglang namatay ang tatlo niyang kalaban, kahit sino pa ang nasa lugar ng kamatayan ay mag-aalala ang kahit sino sa kanila. Kabanata 4538. Bukod doon, alam na alam ng Wild Fury kung gaano kalakas ang Mirage Dragon ng ang dalawa pang evil beasts. Walang laban sa lalaking iyon ang tatlo sa kanila, paano pa kaya kung mag-isa lamang siya? Nang maramdaman niya ang mga pagbabago sa mga mata ng Wild Fury, hindi mailarawan ang pagkasabik at tuwa ni Daryl. Magaling, nagawa ko ring takutin ang Wild Fury. Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Daryl. Ngayon ay ikinakaharap ng Godly Region ang problemang hindi pa nito nakikita. Kailanman, nagbabalik ang lahi ng mga halimaw. Plano nilang pasukin ang Imperial Sky Palace at pamunuan ang lugar na iyon. Sa ganoong kaganapan, ipinadala ako ni Empress Nuo sa Infernal Shadow Prison para tawagin ang four evil beasts para tulungang makipaglaban ng Godly Region sa lahi ng mga halimaw. Sinabi ni Empress Nuo na mapapatawad ang mga pagkakamali ninyo kapag naging tapat at totoo ka sa iyong serbisyo. Sinong mag-aakalang ipagpapatuloy ng tatlo ang dati nilang gawi? Hindi sila nakipagsanib puwersa at umatake rin sila sa akin pagtapos nilang marinig ang mga pagtawag ko. Wala akong ibang magagawa kundi ang paalisin sila. Pagtapos ay nag-alab sa Wild Fury ang mga tingin ni Daryl. Hahanapin pa lang kita, pero pinili mong magpakita sa akin. Nilinaw ko na ang parte ko at maaari kang pumili ng kampo. Kung pipiliin mong magtrabaho sa amin ng tapat, maaari kang magkaroon ng walang hanggang hinaharap. Kung pipiliin mo naman ang mga dati mong gawi ay kailangan mong tanggapin ang mga kapalit nito. Matatag at sigurado ang tono ni Daryl. Nanigas ang Wild Fury. Matagal itong natahimik. Sa wakas, paglipas ng ilang minit ay nakapagpasya na ang Wild Fury. Yumuko ang mabayang na ulo nito kay Daryl. Panipi, handa akong sumuko at tulungan ka sa pakikipaglaban sa lahi ng mga halimaw. Iyong kamahalan. Nang sambitin nito ang mga huling kataga, lumuhad ito sa sahig bilang senyales ng pagsuko. Nang sandaling iyon, hindi alam ng Wild Fury na ginawa-gawa lamang ni Daryl. Ang istoryang iyon, gusto lamang nitong takutin ang halimaw. Lubusang nasabik si Daryl. Hindi niya kailanman inakalang matatakot ang Wild Fury sa walang kabuluhang istorya niya. Ngumiti si Daryl at itinaas niya ang kanyang mga kamay sa Wild Fury. Tuldok. Mukhang mayroon kang mabuting karakter. Marunong kang magsisi. Patatawarin ko ang ipinakita mong walang galang na pagkilos kanina. Tara, na, sabay tayong aalis sa lugar na ito. Masusunod,
iyong kamahalan. Mabilis, na sumagot ang Wild Fury at umupo para pasakayin si Daryl. Mabilis silang umalis sa Infernal Shadow Prison. Hindi sila mabilis makakaalis sa Infernal Shadow gamit lamang ang kapangyarihan ng Wild Fury, pero naging madali ang lahat dahil nahaluan ito ng heavenly spiritual aura ni Daryl. Samantala, sa Godly Region, nakaupo ang Archfiend Antigonus sa Black Palace sa Sildfiend Mountain. Madilim ang ekspresyon ng kanyang mukha, nagawa niyang mahuli at ikulong si Daryl sa Infernal Shadow Prison, kaya nalutas ang karamihan sa kanyang mga problema. Pero nawawala si Blaze, medyo wala sa karakter si Blaze, kaya naman inakala ng Archfiend Antigonus na sinapian ang kanang kamay niya. Baka kumalat na rin ang kanyang mga plano. Nang sandaling iyon, pumasok sa punong hall ang ilang anyo. Iyon ang sinaganon, Toth, at ang iba pang Fiend Martyrs. Hinanap niya ang nawawalang si Blaze, pero nabalewala ang kanilang mga effort. Sa puntong iyon, nang makita ng Archfiend Antigonus ang takot sa mga mukha ng Fiend Martyrs, kaagad niya iyong nahulaan. Malamig siyang nagtanong, nahanap mo ba siya, iyong kamahalan? Naglakad palapit si Toth at guilty na nagsalita, naghanap tayo sa palibot ng Sildfiend Mountain, pero wala kaming nakitang bakas ni Blaze. Nagsalita si Ganon. Pagkabalik namin, sinabi ng aking mga tauhan na nakita ng isa sa mga mandirigma na naglalakad si Blaze sa direksyon ng Infernal Shadow Prison. Isang araw na ang nakalipas. Dinala ko rito ang mandirigmang iyon. Kumuwi si Ganon palabas ng palasyo at kaagad na pumasok sa hall ang isang mandirigma ng lahi ng mga Fiend. Ano? Kumunot ang noo ng Archfiend Antigonus. Labis siyang nagalit. Bakit nagtungo si Blaze sa Infernal Shadow Prison? Pagtapos ay tiningnang maigi ng Archfiend Antigonus ang mandirigma. Panipi, nakita mo bang nagpunta sa Infernal Shadow Prison si Blaze? Opo, lumuhad ang mandirigma ang tamad na sumagot. Nakita ng sarili kong mga mata, pero hindi ko siya kinwestvon. Mas lalong dumilim ang ekspresyon ng Archfiend Antigonus. Kumuwi siya para sumenya sa mandirigma para paalisin ito. Pagtapos ay tiningnan niya ang paligid at nagtanong, anong pahayag mo tungkol sa pangyayaring ito? Komplikadong nagkatinginan sina Toth, Ganon, at ang iba pang Fiend Martyrs. Hindi nila alam kung paano iyon sasagutin. Kabanata 4539. Iyong kamahalan. Naglakad palapit si Ganon at magalang na nagsalita. Sa tingin ko'y pinagtaksilan ni Blaze ang lahi ng mga Fiend. Paniguradong nagpunta siya sa Infernal Shadow Prison para iligtas si Daryl. Pero alam ng lahat kung gaano kadelikado ang Infernal Shadow Prison. Mayroong 4 evil beasts na naroon. Hindi pa rin matatakasan nina Blaze at Daryl ang kamatayan kahit magsanib. Puwersa pa sila. Pagtapos ay may pag-alalang nagsalita si Ganon. Sa tingin ko, ang pinaka-importanteng kailangan nating gawin ay ang harapin ang Godly Region. Patay na si Daryl. Nawala na rin ang pinakamalaki nating problema. Isa pa, nasa atin pa rin ang fairy soul ng ancient ancestor. Walang tatalo sa atin. Natuwa ang Archfiend Antigonus. Ngumiti at nagsalita siya. Tama si Ganon. Nasa mga kamay natin ang pagkapanalo. Subalit mayroon tayong kulang-kulang 20,000 na mandirigma. Paano tayo mananalo kung babanggain natin sila? Napakamot ng ulo si Ganon. Maaari nating gamitin ang fairy soul ng ancient ancestor para i-blackmail ang 9 heaven brat na iyon. Hindi maaari. Mabilis na tumayo ang tahimik na si Yuda para sumalungat sa plano. May nangyaring hindi maganda noong huling beses nating ginamit ang fairy soul ng ancient ancestor para makipagpalat kay Daryl. Hindi mangmang ang 9 heaven brat na iyon. Hindi na siya mahuhulog ulit sa planong iyon. Bahagyang nabahala si Ganon sa pagsalungat ni Toth. Kung ganoon, sabihin mo sa amin kung anong dapat naming gawin. Ngumiti si Yuda at yumuko sa harap ng Archfiend Antigonus. Nagsalita ito, panipi, mayroon akong solusyon, iyong kamahalan. Hindi ako sigurado kung gagana ito. Sabihin mo, sambit ng Archfiend Antigonus. Huminga ng malalim si Yuda at
Nagsalita, maaari natin iyang gawin. Magbibigay tayo ng ilang pekeng balita. Para maloko ang Nine Heaven Brat at isipin nitong nakalok ang Ancient Ancestor sa iisang lugar. Alagad ng Ancient Ancestor ang Nine Heaven Brat. Maaari tayong mag-set up ng patibong para sorpresa silang sugurin at mahuli. Nang sabay-sabay, mas mainam din kung pupunta ang Nine Heaven Emperor para sumaklolo. Kung hindi, edi hindi rin natin iyon kawalan. Natuwa ang Archfiend Antigonus. Tumango at nagsalita ito. Magaling, magandang ideya iyan. Ikaw na ang bahala riyan, Yuda. Masusunod, iyong kamahalan. Sagot ni Yuda, mabilis siyang umalis sa palasyo. Samantala, sa Imperial Sky Palace, madilim ang ekspresyon ng mukha ng Nine Heaven Emperor nang umupo siya sa kanyang trono. Madilim din ang tingin sa mukha ng iba pang mga opisyal. Walang nagtangkang huminga ng malalim. Noon ay ipinagpalit nila si Daryl sa fairy soul ng Ancient Ancestor, pero iyon pala'y walang fairy soul ang Soul Requiem Stone na ibinigay sa kanila ng lahi ng mga Finn. Inilayo rin ng lahi ng mga Finn si Daryl. Mas lalo pang nagalit ang Nine Heaven Emperor nang wala siyang natanggap na kahit na anong balita tungkol kay Empress Nua. Tila naglaho ang babae, nakakatandang kapatid ng Nine Heaven Emperor si Empress Nua. Palagi niya munang kinokonsulta ang babae sa maraming bagay. Tila nawalan ng suporta ang Nine Heaven Emperor sa biglang paglaho ng babae. Mas lalong ninas at nagalit ang Nine Heaven Emperor ang tungkol doon. Hindi nagtangkang magsalita ang mga opisyal na nakatayo sa magkabilang gilid. Iyong kamahalan. Nang sandaling iyon, naglakad palapit si Master Mag-era. Nagsalita ito. Sa aking opinyon, dapat tayong magpadala ng hukbo para pumulibot at umatake sa Sylphind Mountain. Mayroon lamang, kulang-kulang 20,000 sundalo ang Archfiend Antigonus. Hindi natin iyon kailangang alalahanin. Umiling ang Nine Heaven Emperor. Hindi, nasa kanilang mga kamay pa rin ang fairy soul ng Ancient Ancestor. Hindi, ako maaaring sumugal. Napabuntong hininga si Master Mag-era. Lubusan din siyang nenes. Nang sandaling iyon, walang magawa ang Godly Region sa sitwasyong iyon. Nang sandaling iyon, mabilis na pumasok ang general sa Imperial Sky Palace at magalang na kinausap ang Nine Heaven Emperor. Iyong kamahalan, nagpatrolya ako sa palibot ng floating island nang makita ko ang pag-alagalang grupo ng mga mandirigma ng lahi ng mga Finn. Sinugod ko sila at mayroon akong isang nahuli. Floating island, sikretong napakunot ang noo ng Nine Heaven Emperor, Master Mag-era, at ang iba pang mga opisyal sa kanilang narinig. Nasa layong 50 kilometro sa hilagang kanluran ng Sylphind Mountain ang floating island. Hindi maganda ang kapaligiran doon. Bakit naroon ang mga mandirigma ng lahi ng mga Finn? Nagningning ang mga mata ng Nine Heaven Emperor. Kumuwi ito. Dalhin dito ang nahuling mandirigma ng lahi ng mga Finn. Kabanata 4540. Masusunod, iyong kamahalan. Sagot ng general at mabilis siyang lumabas. Di nagtagal, dinala niya sa hall ang nakatali na mandirigma ng lahi ng mga Finn. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ng mandirigma ng lahi ng mga halimaw. Wala ring takot ang tindig nito. Thali ang pangalan ng mandirigma. Ipinadala siya ni Yuda para ipasa ang maling balita sa Nine Heaven Emperor. Sagutin mo ang tanong ko. Nang sandaling iyon, umalab kay Thali ang mga titig ng Nine Heaven Emperor. Malamig itong nagtanong, bakit nasa floating island ang lahi ng mga Finn? Huminga ng malalim si Thali at walang takot nitong hinarap ang mga tingin ng Nine Heaven Emperor. Bakit ko sasabihin sa iyo ang tungkol sa aming negosyo? Ang kapal ng mukha, mukhang galit si Master Mag-era. Nanarmon ito, ang kapal ng mukha mo para kausapin sa ganiyang paraan ang kanyang kamahalan. Gusto mong mamatay, pero hindi umatras si Thali. Malamig na, nagsalita ang lalaki. Emperor mo siya, hindi sakin. Yumuko lamang ako sa kanyang kamahalan. Bakit ko irerespeto ang emperor mo? Markang paywa, galit na galit si Master Mag-era. Lalapit,
Nasana siya para turuan ng leksyon si Thali, pero pinigilan siya ng 9 Heaven Emperor. Kumalma ka, Mag-era. Tiningnang maigi ng 9 Heaven Emperor si Thali, pagtapos ay nagbigay utos siya sa general. Kapkapan siya. Tingnan ninyo kung mayroong kakaiba sa kanya. Paniguradong mayroong rason kung bakit biglang nag-utos ang lahi ng mga Fiend sa kanilang mga tauhan para magtungo sa floating island. Mabilis na naglakad ang general. Nagtagal, nakita niya ang ilang anteng. Malalim na asul ang kulay ng mga ito at naglabas ng mga senyales ng kasamaan. Iyon ang kakaibang soul lock. Amulet ng lahi ng mga Fiend. Nagulat at nagalit si Thali nang makita niya ang mga anteng-anteng, pero kuminang ang pagiging mapanlinlang sa mga mata ng lalaki. Sinadyang isabit ni Yoda ang anteng sa lalaki para maghinala ang 9 Heaven Emperor. Iyong kamahalan. Nang sandaling iyon, ipinasa ng general ang mga anteng-anteng sa 9 Heaven Emperor. Naging hindi maganda ang ekspresyon ng 9 Heaven Emperor nang makita nito ang mga anteng-anteng. Malamig niyang tiningnan si Thali. Bakit ang dami mong anteng-anteng na puno ng pagmamadali ang mga mata ng 9 Heaven Emperor? Ginamit ang mga anteng-anteng ng soul lock ng lahi ng mga Fiend para kontrolin ang fairy souls. Sa tingin niya'y mukhang malinaw ang sitwasyon. Paniguradong mayroon siyang madaming anteng-anteng para makuha ang kanyang master. Paanong hindi naiinis ang 9 Heaven Emperor? Subalit sumanghal lamang si Thali at kalmadong nagsalita. Iyon ang aking mga parangal. Mayroon ka bang problema rito? Hindi na nakapagpigil pa si Master Mag-era. Sumigaw ito. Sinusubukan mo ba kaming lokohin? Isa ka lamang mababang mandirigma. Hindi ka magkakaroon ng napakaraming anteng. Maging malinis ka na, kundi ay pagsisisihan mo ito. Nahulaan din ito ni Master Mag-era. Mayroong napakaraming anteng-anteng ng lahi ng mga Fiend. Paniguradong kailangan niya ito para makontrol ang fairy soul ng ancient ancestor. Nagningning ang mga mata ni Thali. Nang maramdaman niya ang galit ni Master Mag-era, nagulat siya. Nawalan din ng pasensya ang 9 Heaven Emperor. Malamig siyang nagsalita. Hindi mo sasabihin sa amin. Tama, okay, sundin ang aking utos. Ihanda ang 9 Heavens Mysterious Thunder Formation. Ipatikim niyo iyon sa kanya. Naglakad palapit ang ilang mga sundalo para dalhin palayo si Thali. Sa parehong sandali, nagtungo si Master Mag-era para ihanda ang porma sayon. Ang 9 Heavens Mysterious Thunder Formation. Nang sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Thali. Lubusang natakot ang lalaki. Maawa ka, sasabihin ko sayo. Pagtapos ay napaluhod sa takot si Thali. Ginamit ang Soul Lock Amulets para kontrolin ang fairy soul ng ancient ancestor, pero iyon ay sa ilalim ng pag-uutos ng kanyang kamahalan. Wala itong kinalmaan sa akin. Paniguradong mayroon. Sa wakas at sumuko rin si Thali. Natuwa ang 9 Heaven Emperor, pero malamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Panipi, sabihin mo sa akin kung nasaan ang master ko. Sa floating island. Nagkunwaring kinabahan si Thali. Natakot ang kanyang kamahalan na baka malaman mo kung nasaan ang fairy soul ng ancient ancestor, kaya sinadya niyang ipabuo sa amin ang Soul Requiem Tower para ikulong ang fairy soul ng lalaki. Pagtapos ay inutusan niya kaming bantayan ang umaga at gabi para hindi makatakas ang ancient ancestor. Sa tuwing kalahating araw ay pinapagamit nila sa amin ang Soul Lock Amulet para pataasin ang control sa ancient ancestor. Walang tigil na humangal si Thali. Nagmamakaawa ako sa inyong hayaan akong mabuhay, iyong kamahalan. Sumusunod lamang ako sa mga utos. To be continued.